Okay, so ito yung bagong Red Magic Nova at sa mga naghahanap ng gaming tablet dyan, panoorin nyo kasi pang malupitan to. Leading version ng Snapdragon 8 Gen 3, UFS 4.0 and LPDDR5X memory, 144Hz display, quad speaker setup, super cool na gaming aesthetics at cooling system na ngayon ko lang nakita sa isang tablet. Mabisa ba? Kamusta yung thermals and performance? Mas okay ba kumpara sa ibang mga flagship Android tablets? Pag-usapan natin after mong mag-subscribe. Goal namin ng maka 500k subs this year na medyo suntok sa buwan na ngayon pero sakaling magustuhan mo tong video, subscribe at follow nyo na rin kami sa TikTok and Facebook para sa mga short reviews pa namin. Okay, so check muna natin yung design. Unang-una, syempre, Red Magic tablet to. So, nung una ko siyang narinig or na-imagine, in-expect ko na kaagad yung magandang gaming aesthetics. Para sa akin kasi, one of the best yung design ng Red Magic sa mga gaming phones nila. At makikita rin natin yun dito. Well, syempre hindi uubra yung full transparent na back cover. Pero na-incorporate pa rin nila yon kahit papano. Premium build sa totoo lang, combo ng glass and metal, metal frames, metal back cover na may maangas na Red Magic logo, at again, meron pa rin tayong isang mahabang bar with transparent design. May mga circuit lines tayo dyan, mga printed text like yung chipset, cooling system, yung camera part, dinamay na rin nila, Red Magic text na may customizable RGB lighting, at eto rin yung unang tablet na nasubukan ko na may built-in cooling fan na babalikan natin pag nag-test na tayo ng games. Yung power lock button, may built-in fingerprint scanner na rin para mas madaling mag-unlock. So far, mabilis at wala akong na-encounter na issues dyan. Kaliwat kanang hintuturo ko, parehong okay. Volume rocker sa right side, quad speaker setup sa taas at baba. Babalikan din natin yan mamaya, tapos meron tayong makikitang spot dito na mukhang magnetic na patungan ng stylus or smart pen. Tapos meron ding pogo connector and dalawang lubog na part na most probably for keyboard case naman. Unfortunately, hindi natin matetest yan dahil walang accessories na sinend sa atin ng Red Magic. Not sure din kung may mga available accessories na rin kaagad sa mismong launch, but it's good to know na hindi lang talaga siya made for gaming at inisip din nila na syempre may mga gagamit din ito for productivity na maglalagay ng keyboard and pen. Sa bigat naman, may konting bigat pero hindi sobra. Medyo mangangalay tayo kung matagal tayong maglalaro ng nakaganito, pero most people naman ipapatong lang dito sa table, so hindi naman siya issue. Tsaka malakas din kasi ako, so no problem sa akin yan. Gym ako eh. Jim's 5-in-1 Coffee. Yung laki ang sa tingin ko saktong-sakto lang. Hindi sobrang laki so madali lang bitbitin at hindi rin naman maliit. Almost 11 inches din yung screen size. Tapos 2.8K na rin yung resolution, so very sharp looking yung display natin dito. Side bezels, saktong kapal lang din para maiwasan yung mga accidental touch. Aspect ratio is 16:10 and mukhang pinili din nila to with gaming in mind kasi yung 3:2 aspect ratio ng Xiaomi Pad 6s Pro more on for productivity talaga dahil nga sa mas malawak na vertical space. So eto okay for both gaming and productivity. Wide aspect ratio na may konting extra vertical space. So parang mga modern gaming laptops lang din na usually naka 16:10. Yung colors maganda rin. Out of the box nakaset sa colorful yung preset at sigurado akong mapapansin mo rin kaagad na medyo warm yung kulay kapag ganyan. So sinet ko yung sa akin sa standard preset at okay na lahat. Nanood ako ng Day Shift, latest episode ng Hero Academia, konting Big Bang Theory para sumayasaya ang buhay. At nagustuhan ko yung kulay. Hindi siya AMOLED Malaki-laki rin kasi yung idadagdag sa presyo pag ganon. So hindi siya yung pure blacks talaga, but deep enough naman yung black levels for me para ma-enjoy yung mga pinapanood ko, and also okay din ang viewing angles at minimal lang yung discoloration. Speaking of Netflix, naka Widevine L1 na nga rin pala yan. Wala nga lang HDR and Dolby Vision support dito. YouTube ang meron. And also yung speakers nga rin pala. Naka quad speaker setup to, malakas. Actually, mas malakas pa nga sa ilang mga gaming laptops namin dito. Tapos sa mismong sound quality, not the best, pero above average naman. I mean, kung gaming ka, klaro at malinaw mong maririnig yung mga dialogues ng mga characters, and maririnig din natin ng maayos yung mga footsteps and gunshots para malocate natin yung mga kalaban sa mga FPS games. Now, balik tayo sa display. In terms of brightness, aabot yan hanggang 550 nits, na kung indoor use lang, sapat na sapat na. Actually, nung nag-test ako ng mga games dito, nasa 40 to 45% lang din yung brightness, at okay na sa akin yun.
vibration. Pero syempre kung gagamitin natin to outdoors, like sa mga parks or sa mga coffee shops na pasok talaga yung mga natural lights, kailangan mo talagang humanap ng pwesto para hindi siya nakatutok sa sikat ng araw. Sa smoothness, hanggang 144Hz yung refresh rate. Very smooth yung display natin. Totoo yan, kahit nga 120Hz lang, okay na. Bihira lang din naman yung may support sa 144Hz. 840Hz naman yung touch sampling rate. And eto rin yung isang binibida ng Red Magic, since gaming tablet nga to, so dapat responsive talaga yung screen, and nagawa naman nila yan dito. At speaking of touch responsiveness, nung unang bukas ko nga pala dito, syempre magsa-sign in ako, pagka-type ko, napansin ko kaagad yung good haptic feedback. As in, good na haptics, at bihira yan sa mga Android tablets. Usually, naka-turn off yung haptic feedback kasi nga, hindi rin naman kagandahan yung vibration. But this one, solid nung nagta-type na ako, at honestly, medyo kinagulat ko rin to. Okay, so pag-usapan naman natin yung pinaka-importante. Camera. Performance, syempre. Again, leading version ng Snapdragon 8 Gen 3 yung chipset. Basically, overclock version niya ng flagship 8 Gen 3. And tulad lang din sa mga latest Red Magic phones, UFS 4.0 and LPDDR5X na rin yung gamit na RAM and storage na available naman in 12256 and 16512. Highest variant yung gamit natin ngayon, at sa Antutu benchmark, nakakuha tayo ng more than 2.1 million points. So almost same lang din sa Red Magic 9S Pro, since pareho din naman sila ng chipset, RAM, and storage. Pero ang pinagkaiba nila ay yung thermals. Kasi, syempre, mas malaking device, mas malawak, at mas marami rin silang pwedeng ilagay na upgrades sa cooling system nito. At dito, meron silang heat dissipation alloy sa ilalim ng display para less heat yung maramdaman natin sa screen kung saan tayo pumipindot, syempre. May heat pipe daw na usually nakikita lang natin sa mga laptops, tapos meron pa rin tayong 20K RPM fan built-in. However, makikita rin naman natin na unlike sa mga Red Magic phones na may buta sa magkabilang gilid para sa airflow, dito sarado lang yung device. Nasa loob lang lahat, so wala ka na rin iisipin na baka pasukan ng alikabok yung tablet. At medyo na-curious ako, so susubukan kong itest kung gaano kalaki yung epekto ng built-in fan sa overall cooling performance. Kasi walang fresh air na pumapasok So magte-test ulit ako ng isang mabigat na game nang naka-off yung fan, at i-update ko kayo sa Facebook kung anong resulta. Sa ngayon, ipapakita ko muna yung magandang resulta kapag naka-on yung fan. As usual, nasa 24 degrees yung room temperature natin. So meron tayong aircon na nakabukas pero tamang lamig lang. At sa mga less demanding games like Mobile Legends and CODM, syempre maning-mani lang at hindi nag-init tong Nova. Unfortunately, hindi pa available yung ultra setting sa Mobile Legends. So limited pa tayo sa 60 FPS. Sana makipag-usap ka agad ng Red Magic sa Moonton para ayusin yan. Pero sa Call of Duty, nasubukan natin yung 120 FPS mode sa multiplayer and 90 FPS mode sa VR mode, at sa lahat ng yan, consistent yung frame rates natin. 60 FPS average sa ML, 120 FPS average sa multiplayer mode ng CODM, 90 FPS average sa VR mode, at hindi umabot ng 40 degrees yung maximum temperature dito. Genshin Impact, syempre sinet din natin sa highest settings, 60 FPS mode, at 60 FPS din yung nakuha natin on average. So very smooth yung gameplay natin dito, and maganda ulit yung thermals. Nasa 37 degrees lang yung maximum temperature sa harap, so mukhang mabisa yung heat dissipation alloy sa ilalim ng screen, at 42 degrees lang din yung maximum temperature sa likod, na warm pero malayong malayo yung init compared sa mga flagship gaming phones ngayon na umaabot ng mahigit 50 degrees Celsius. And also take note na yan yung maximum temperature na nakuha ko, at yung pinakamainit na part lang ay dito sa bandang chipset. So hindi mo rin gaanong mararamdaman yung init since medyo malayo yung part na yan sa mismong part na hinahawakan natin. Solo leveling array, sinubukan ko rin. Kung nanood kayo ng Red Magic 9S Pro video ko, umabot ng 50 degrees yung temperature doon nung naglaro ako nito without a phone cooler. So nag-init talaga yung Red Magic 9S Pro noon, pero dito walang ganon. 34 degrees lang sa harap at wala pang 40 degrees yung temperature sa likod. Average FPS na nakuha ko ay nasa 54 FPS din, and yes, may konting frame drops tayo sa mismong gameplay pero bihira lang yon. At ang pinakarason kung bakit hindi siya nag 60 FPS on average ay mostly dahil sa mga cutscenes. Doon kasi bumababa yung FPS at hindi sa mismong bakbakan or gameplay. Sa mga mahilig naman sa emulators, sinubukan ko rin ang Aether SX2, at eto yung pinakasagad na game natin ngayon. Upscaling sinet ko sa 5x
2x. 3x sana okay na pero sinagad na natin. Naglaro ako ng God of War 2, 54 FPS on average. At again, mostly dahil sa cutscenes yan na limited lang sa 30 FPS. But sa mismong gameplay, very smooth naman, mostly 60 FPS talaga at bihira lang yung frame drops. 42 degrees naman yung maximum temperature natin sa harap at likod. At yan na yung pinakamataas na nakuha natin dito na sa totoo lang, hindi naman sobrang init. Very acceptable yan, warm lang. So okay na okay din to sa mga emulators, tapos papartneran na lang natin ng controllers. Link ng controllers na gamit ko nasa description, and yun, gaming and thermals, approve na approve sa akin. Yung battery malaki din. Actually, na-impress nga ako na nakapaglagay sila ng 10,100 mAh battery capacity sa ganitong size ng tablet. At dalawang test yung ginawa ko dito. Una muna, PC Mark battery test. At dito, medyo mababa lang yung nakuha nating SOT. Nasa 10 hours plus lang. Pero sa actual 5 game test na ginawa ko, goods naman yung battery. I mean, yung tatlo kasi sa mga games na yon ay mabibigat. At again, nasa 40 to 45% yung brightness ko nun, max volume, RGB lighting, and built-in cooling fan turned on. And after around 3.5 hours of gaming sa ganung settings, 58% lang yung na-consume na battery. So, around 6 hours o higit pa yung gaming na makukuha natin dito sakaling maglalaro tayo magdamag. Which is definitely not bad na, lalo na kung ikukumpara natin sa mga smartphones natin. At syempre, mas mataas na SOT pa yan kung Mobile Legends or mga less demanding games lang naman yung lalaruin mo. Ngayon, kung sakaling bitin ka pa sa 6 hours of gaming, unang-una medyo addict. Pangalawa, good news naman kasi just like the Red Magic phones, meron din tayong charge separation feature dito, or yung mas kilala natin bilang bypass charging. So, less heat and iwas sira din sa battery kahit pag gamitin natin plugged in. Tsaka mabilis lang ding i-charge. 80-watt fast charging, included na yung charger sa box, at from 10%, less than 45 minutes lang yung inabot para punuin yung again, more than 10,000 mAh na battery. Sa camera, most of you wala namang paki dito. Gaming na, tablet pa, so alam na agad natin na hindi camera ang focus dito. But I'd say na more than usable naman yung quality ng parehong photos and videos. At hindi na masama para sa isang gaming tablet. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Red Magic Nova. And as expected, hanggang 1080p lang tayo dito. At pagdating sa overall quality, mukhang okay na rin naman for taking video calls. Meron tayong softbox dito, so as long as okay yung lighting, pwedeng-pwede na pang video call. And also, gamit ko nga rin pala ngayon yung built-in microphones. 3 microphones yung meron dito. So let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung quality. Other features pa, may Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, may console mode din, so pwede mo rin siyang i-connect sa monitor tulad ng mga Red Magic phones. At siya nga pala, Android 14 yung operating system, malinis yung UI, Booking.com lang yung in-uninstall ko, may dedicated game space din for extra gaming settings, at may mga productivity features din naman like split screen, floating windows, and sidebar. Okay, so pros and cons tayo. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, syempre, matik yung performance. Yung mga pinaka na components din kasi yung nilagay nila, tapos binackupan pa yan ng good cooling system. Kita nyo naman yung resulta ng game test natin kanina. Maximum of 42 degrees lang yung inabot. At of course, mag-iiba-iba yan, depende sa room temperature nyo, but still, goods pa rin, at hindi maiinitan yung kamay natin while gaming. Yung display, not the best. Sa totoo lang, mas maganda yung picture quality sa Xiaomi Pad 6s Pro, but overall, maganda pa rin naman to, lalo na't mas swak din for gaming yung aspect ratio, and mas mataas din yung touch sampling rate na importante for gaming. Speakers, pasadong-pasado rin. Sa design, best looking gaming tablet to para sa akin. At syempre, andyan din yung ilang mga gaming features like bypass charging, console mode, game space. Tapos yung camera naman, hindi na rin masama para sa isang gaming tablet. Now, para naman sa mga cons, karamihan dito, depende sa kanya-kanyang paggamit natin kung magiging big deal ba o hindi. Like, walang headphone jack, walang micro SD card slot, walang lagayan ng SIM card, yung dalawang speakers medyo madali ding matakpan kapag gaming na tayo, at take note nga rin pala na pag tablet gaming, syempre mas mahirap din siyang kontrolin sa mga games like Mobile Legends dahil nga malaki. Mga FPS games like Call of Duty, yan. May mga nakikita ako na professionals na ang daming daliring pinangko-control. Yung mga games na pwedeng gamitan ng controller, yan okay din like emulators. Pero sa Mobile Legends,
medyo mahirap to. So, again, depende sa laro at depende rin kung paano ka maglalaro. Kumpara naman sa isang magandang flagship tablet din na Xiaomi Pad 6s Pro, kung usapang productivity and media consumption, mas maganda yon. Mas maganda yung picture quality ng display, konting lamang sa speakers, tsaka panalo din yung accessories na smart pen and keyboard. Dito kasi hindi pa natin alam yung mga accessories. Pero ang isang alam ko, mas maganda to for gaming. Kasi malaki-laki din yung lamang nito sa performance. And syempre, mas okay din yung wider aspect ratio. So, kung gaming ang priority mo, eto yung para sa'yo. Tapos para naman sa tanong kung sulit ba to or panalo ba para sa presyo, yan yung hindi ko pa masasagot sa ngayon kasi wala pa talaga akong idea sa pricing nito. Malalaman lang natin yan sa mismong launch at ngayon na yan, habang pinapanood mo tong video, so i-update ko na lang kayo sa comments at doon na lang din natin pag-usapan yung price. Overall, ang gandang gaming tablet nitong Red Magic Nova. Dedepende na lang talaga kung magkano. At take note na flagship specs to ha. Baka ang ine-expect nyo 20k, malabo po yan. So, sa akin, sana nasa 30 to 35,000 pesos. Sana lang naman para maging panalo yung presyo. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe. Links kung saan pwedeng bilhin to, nasa description lahat. Kung gaming phone ang hanap mo, panoorin mo tong review ko sa Red Magic 9s Pro. At eto naman yung review ko para sa Xiaomi Pad 6s Pro.